Expository Preaching, Form and Delivery Tips, Part 3. Tara, pag-aralan natin to. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay mag-aaral ulit tayo ng salita ng Panginoon. Ngayon po is Part 3 na po nung tinatalakay nating Expository Preaching. Actually, yung Part 1 at saka Part 2 lang po yung parang content talaga ng Expository Preaching. Pero itong Part 3 po ay more on mga practical tips pagdating sa pagpo-form ng sermon at the same time yung pagdi-deliver po ng sermon. So kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay tumutukoy at nagdi-discuss ng patungkol sa Biblia. At kung kayo po ay interesado sa mga usaping Biblia ay paki-like, share and subscribe po para marami ho kayong matutunan at sama-sama po tayong lalago. Magkaroon po tayo ng recap simula nung part 1 hanggang part 3 ngayon po. So nung part 1 diniscuss po natin yung biblical preaching ni Haddon Robinson, yung siya po yung nag-promote ng big idea. Tapos nandiyan yung exegetical subject complement. Tapos nandiyan din po yung homiletical subject complement. So yun po yung first part natin doon sa may expository preaching. Then pagdating po sa second part natin is nilagyan po natin ng yung bone and flesh na tinatawag. So doon po nakita natin kung paano yung ginagamit, sinusulat yung text, yung theme, yung sermon sentence, tapos yung sermon question, maging yung mga main points, nakita po natin, tsaka yung kung paano i-explain po yung bawat main points. So yun po yung sa part 2. So dito po sa part 3, ang pag-uusapan po natin is yung mga tips po kung paano pa aayusin yung form natin ng preaching at kung paano po i-deliver. So assuming po natapos nyo na yung first part, nakapag-exegetical na kayo, homiletical, tapos natapos nyo na rin po yung second part, ang unang tip ko po na masasabi sa inyo is gumawa po ng manuscript o manuscript po Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig lang sabihin nito, lahat po ng sasabihin ninyo ay ilalagay nyo po. Halimbawa po doon sa introduction, pag-akyat sa stage, ano ba yung unang sasabihin niya? Halimbawa, magandang umaga sa inyong lahat. Yung mga ganun po Pati yung introduction ilalagay nyo po. So lahat po ng sasabihin nyo, maging yung panalangin po maganda ay isulat nyo po. So bakit ko po nasasabi to? Kasi may mga pastor na hindi gumagawa ng manuscript. Ibig sabihin lahat ng sasabihin nila ay hindi nila sinusulat. May mga pastor naman na gumagawa ng lahat ng sasabihin nila ay nakasulat. Kaya pansinin niyo po minsan sa panonood nyo siguro ng preaching sa TV, sa YouTube o di kaya sa simbahan nyo po makikita nyo na yung may mga pastor na walang notes, wala silang kopya So meron pong mga preaching na klase ng preaching na without notes. Pero dito po I encourage you, especially kapag bago pa lamang po kayo, gumawa kayo ng notes. Ibig sabihin yun nga po, lahat ng isusulat, lahat ng sasabihin ninyo ay isusulat ninyo. So yun po yung unang tip ko po kapag kayo po ay na-invite na mag-preach. So mula sa part 2, 'di ba, may doon sa part 2 ay may parang mga skeleton na may mga bone and flesh na. So dito po sa part 3 is talagang pupunuan niyo po lahat Lahat ng mga pwede niyo isulat. Lahat ng sasabihin niyo ay isusulat ninyo. Maski yung mga jokes po. Halimbawa, meron kayong mga jokes. So pwede niyo rin pong isulat doon. So bakit pala sinusulat Maganda po na isinusulat natin para maayos natin kung ano yung mga pagkakasunod-sunod na ating sasabihin doon. Kasi maganda po na na nasusulat natin. Pero isang payo ko lang din po kapag tayo po ay sumulat ng preaching natin, dapat hindi tayo pag nag-preach tayo po, hindi yung parang binabasa po natin Dapat talagang i-meditate natin at parang may practice natin na kapag nag-preach tayo hindi ito parang binabasa na lang sa pulpito. Pangatlong tips po, be sure na Friday pa lang ay tapos na yung preaching mo. Simula exegetical, subject complement, yung mga ganun po,
tapos bone and flesh, tapos yung paglalagay ng manuscript, lahat ng mga sasabihin ay nailagay mo na, natapos mo na. Dapat Friday po ay natapos na yung preaching. Para pagdating ng Saturday, ito po ay parang ipapractice nyo na lang, i-preach nyo sa harap ng salamin, ganon. Tapos para pagdating ng Sunday ay at least confident na kayo, alam nyo na po kung papaano yung pagkasunod-sunod ng ginawa nyong preaching. So yun po yung tip number 3 ko, dapat Friday pa lang tapos na lahat ng ginagawa nyong preaching, kasama na po yung manuscript. Tip number 5 po, kung first time nyo pa lamang pong magpipreach at inassign kayo ng pastor nyo na magpipreach ng Sunday na yon, humingi po kayo ng enough na panahon. Let's say, bigyan kayo ng 2 Sundays, 2 weeks para i-prepare lahat ng sermon po, no? Yung exegetical, subject complement, maging ang manuscript. Kung sakali po na every Sunday naman kayo po ay nagpipreach, ang tip number 6 ko po is Monday pa lamang po ay dapat nakapili na kayo ng text. Nakapag-exegete na kayo, no? Subject complement, tapos homiletical, subject complement. Para pagdating ng either Monday or Tuesday is dapat tapos niya na po yun. Para pagdating ng Wednesday is naglalagay na po kayo ng ng manuscript nyo. Nagsisimula na kayo maglaman doon sa manuscript nyo about sa introduction, about sa mga sasabihin nyo sa main points. Dapat is nakakapag-konti na po kayo, paunti-unti ay nalalagyan nyo na po yun. Tip number 7 po para sa mga busy at let's say Monday to Friday nasa work. So halimbawa nasa work po kayo, pwede nyo pong isipin, no? Halimbawa ito yung main points ko, ano kaya yung ilalagay kong illustration. So yun po yung point ko, no, na sa tip number 7, kahit nasa ibang lugar kayo, isipin niyo yung sermon nyo kung paano, ano yung mga ilalagay. Ngayon nais ko pong magbigay uli ng practical tips naman between Saturday ng gabi hanggang morning ng umaga. So unang tip ko po is dapat matulog kayo ng maaga. Yun po yung unang tip. Pangalawa, dapat nakahanda na lahat ng gamit, yung mga susutin, mga sapatos, yung kung ano man yung mga kailangan po, no. Kasama na rin po dito yung manuscript nyo, dapat tapos na, i-print na, at yung Bible na gagamitin nyo po. So dapat lahat ay nakahanda na yon. Tapos kinabukasan, Sunday morning, ay encourage nyo po, no, na mag-light breakfast lang po kayo. Ibig sabihin, wag kayong masyadong kakain ng madami, wag yung heavy breakfast. Kasi may tendency po na baka antukin kayo or parang manghina, no. Ibig sabihin, parang may mga times kasi, may mga ibang tao na kapag nakakain ng madami, gusto magpahinga, matulog, or di kaya mag-siesta, no. So, yung iba nga ay ang ginagawa pa ay nagpa-fasting pa sila, no, pag Sunday morning. Siyempre, kasama dyan, wag natin kakalimutan yung panalangin. Actually, Monday pa lang, habang ginagawa pa lang yung sermon, habang nilalamanan pa lang yung sermon, andyan po yung unti-unting pinapanalangin po yung sermon. Then po, yun nga po, Saturday ng gabi, then Sunday ng morning is ilapit natin sa Panginoon yung sermon na ating sasabihin, at hayaan natin na ang Diyos ang siyang kumilos sa pamamagitan po ng buhay natin. Another tip po, no, panlima, is be sure na maaga kang pumunta sa church. Lalo na halimbawa kapag ikaw ay na-invite sa malayo-layong lugar, dapat ay alam mo po yung lugar na pupuntahan mo. Let's say ang service is, let's say 10 a.m. no, ng umaga. Dapat mga 9 ay nandoon ka na, or 9:30 ay nandoon ka na, para bago mag-start yung service ay nandoon ka. At syempre bago magsimula yung service ay nakakausap mo na yung iba, nakakamayan mo, at nakikilala mo na po yung iba. Another tip po is bago ka umakyat sa pulpito ay silently mag-pray ka muna, no, in your heart, na gamitin ka ng Panginoon sa preaching ngayon sa araw na yon. At huwag nyo rin pong kakalimutan magpasalamat after nyong mag-preach or may deliver ang inyong sermon. Ngayon, nais ko pong magbigay ng tip regarding sa sermon time na po, no. So, unang tip ko po, dapat meron maayos yung inyong pananamit. Pangalawa po, dapat is maayos po yung vocal tone nyo, no. May time na kung kinakailangan mahina or malumanay lang, malumanay. Kung kinakailangan na medyo malakas, lakasan. Kung kinakailangan pasigaw, pwede rin naman pasigaw, no.
Hindi yung laging pasigaw na lang ng pasigaw. Merong variation ng tone. Iaakba doon sa kung ano yung sinasabi ng text, ano yung sinasabi ng sermon mo. Another tip po ay i-record nyo po yung preaching nyo, o di kaya ay both audio at saka video na i-record para makita kung ano yung mga mannerism, kung meron man, i-observe kung naging maayos ba yung preaching mo. At least ma-observe nyo po, no? After ng preaching, yung pwede nyo makita uli kung ano yung mga ginawa ninyo. At titignan nyo po kung ano yung mga dapat na naiwasan nyo or maiwasan nyo para sa mga susunod na preaching is hindi nyo na po magawa. So yun po yung isa ko pang tip. Another tip po is kumuha kayo ng reaction mula sa mga audience nyo. Let's say yung asawa ninyo, anak ninyo, o yung mga trusted na kaibigan nyo po is pwede nyo pong sabihan, kausapin, para malaman nyo po kung ano yung feedback po nila or yung comment nila doon sa preaching. Kung sila ba ay natuto, sila ba ay na-bless, ano ba yung mga napansin nilang kailangan i-improve. So yung mga ganun po, no. Panghuling tip ko po is itabi nyo po yung manuscript nyo. So i-save nyo po kung nasa laptop man, i-save nyo. Kung na-print nyo man, i-save nyo po para sa mga future events mo na kinakailangan is meron kayong mahuhugot, at kung meron kailangan baguhin ay pwede nyo pong mabago doon sa manuscript. So siguro I'm sure marami pang pwede tayong maisip na mga tips, no, pero yun lamang po yung aking i-share. Nawa po ay natuto at na-bless kayo, no. Paki-like, share and subscribe po para updated kayo sa mga future content na aking gagawin na may kinalaman sa Biblia. God bless po.